Jose Rizal, nooy nagwika, siya daw ang nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Ako po ay naparito sapagkat nabalitaan na dito raw gaganapin ang dakilang balagtasan. Pagkat ako'y makatang naghahanap ng kalaban, ang sino mang katunggali ay hindi ko uurungan. Ngunit ako'y nag-iisa, nasaan ang lakandiwa? Kung dito rin ang programa ay mabuti pa umuwi na. Sayang na pagkakataon, ito akong handang-handa. Ngunit sa malas ay tila walang makakasagupa. Huwag na huwag kang aalis dyan, makata akong kaibigan. Ako itong lakandiwa nitong ating balagtasan, na antala lang ng bahagya sa may bandang palikuran. Kaya't saglit na nabalang dito sa ating tagpuan. Lakandiwang naatasan, pangalan ko ay Cristina. Sa palatuntunang ito'y siyang tagapangasiwa. Ngunit teka, sandali nga, bakit tila nawawala ang makatang katunggali kabanggaan mo sa diwa? Ako'y hindi nawawala. Katulad mo rin, na traffic lang. Sabi ka ko ilang paso, ang kalabang nagabang. O binibining lakandiwa, ako ay pahintulutan na lumahok sa programang may tagisan ng katwiran. Halika at umakyat na dito sa ating tanghalan. At nang itong balagtasan agad nang masimulan. Kaagad ipakilala ang sarili pinagmulan. At saka ako ilalahat paksa ng balitakdakan. Mga madlang nanonood bago kami magsimula. Masigabong palakpakan ang Maria Villanueva po, Batanggenyong naturingan, Makata ng Philippine Year 12, Prinsesa ng Balagtasan. Katwiran ko'y parang suntok, bawat tugmay tila kunog. Ang sino mang kalaban ko'y sa pansitan. Jenny Panopio ang pangalan, ang Diyosa ng Balagtasan. Sa talino at kagandahan, taob ang aking kalaban. Hindi ako nananako, hindi ako nagbabanta. Ang huling na kalaban ko, hanggang ngayon ay tulala. ang pagsapong nakalaan sa patulang pagtatalo. Alin ba ang narapat? Wikang puro, wikang halo. Si Maria ay nagsasabing itong wikang Pilipino na dapat ipagtanggol, ingatan at kamayan. Samantalang si Jerry ay malaon nang nagpahayag. Panghihiram ng salita, lubos siyang Yun pumapayag. ang dapat. Kaya hala, mauna na ang panig na tumututol. Sige Maria, simulan mo at katwiran mo ay ipukol. Itong lahing Pilipino, may sariling pagkatao, may kulturang kinagisnan, may sariling Yun ang akala ko. Katangian ang tradisyong minanapasan ni Nuna. Patay na sila. Dapat halagaan sa haprit ng pagbabago. Pagkat tayo'y nag-iisip, gamit ang sariling wika, ito rin ang siyang bintana nitong ating kaluluwa. Ang dalisay, puro wika ay mahusay na sandata upang hindi madumihan ng kultura ng Malalalim na salitang di mo maintindihan pagkat sa diyang makaluma. Kaya Ikaw lang yun. sa panahon ng internet, ng code at ng Twitter. Wika ay magiging practical at ang gamit ay forever. Ngunit kung katulad mong parang lola mangusap, ay baka mas mainam pang kaaibon mo ay Ikaw, Ipis! Di mo mapipigilan ang pagkalat ng wikang Ingles. Wikang halo ay mahusay kahit pa ito. halong wika, halong diwa, kaya walang pagkatuto. Bulol na nga pag nag-Ingles, bulol din sa Pilipino. Dalawang wikang winawasak nitong mga katulad mo. Sa halip na tumalino, henerasyon yung naging bobo. At nang dahil sa code at lagi mong pag-Twitter, naubos na ang oras mo, pati pera. Mayaman sa kami. computer. Kabataang sinasabing pag-asa raw nitong bayan. Ito ngayon sinasamba ay kultura ni Tapos na po ang labanan. Ako na po ang nagwagi. Purong wika ay imposibleng magagamit na Kala palagi. mo lang yun. May salitang katutububang panumbas mo sa Meron media. yan. Hindi mo may salin ang kodo ang Twitter. Patunay na kinakailangan ang wika ay halo-halo. Ito pa nga ang sandata upang tayo'y mas matuto. Henerasyon daw ay bobo, hindi kami. Baka kayo na makitid kung mag-isip di tanggap. Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan? Ekonomiya at kultura ang may kontrol ay dayuhan. Kung salita ay hiniram, pwede namang matumbasan, mag-imbento ng salitang panapat sa akin. Ano ka, scientist? At pwede rin ang salita ay baybayin sa Pilipino. Ang spelling ay baguhin, isalig sa katutubo. Katulad ng ginagawa ng Indonesia at ng Malay. Nagtutumaya. Talagang tayo binabaybay na ang gamit, ang wikang Ikaw ba ay nababaliw? Technical terms babaguhin, edi lalo mong wika.
na baguhin. Mukhang itong kalaban ko ang siyang Lola at Ulyani. At sinong ulyanin? Sino bang mas maganda? Kayo madlang nanonood. Kayo na nga ang humusga. Di hamak na mas maganda. Kayo mangging Pilipina. Kumpara sa katulad mong labanos na namumutla. Hindi ako namumutla. Ang gamit ko ay glutathione. Kaya kutis artista itong beauty ko sa ngayon. Kagandahang artipisyal. Niritoke nitong agham. Tanging magkakagusto yaong nahihibang lahat. At sino nahihibang? Ikaw! Sandali lang, aking mga kaibigan. Lubhang lumalayo kayo sa paksa ng balitaktakan. Pakiusap na balikan ang paksa ng talakayan. Kuminahon at magtipi sa banggaan ng katwiran. Ikaw, Jenny, konting labig. Sa iyo, Maria, ay ganun din. Ngayong itong balagtasan, itutuloy na po natin. At kayong madlang nanonood, muli aking kahilingan. Ialay ng musigla, masigabong palakpakan. Ipraktikal na tumasan bawat hiram na salita. Ang paggamit itong wika ay hindi na itatakda. Arbitraryo itong wika, nagbabago, nag-iiba. At sa mundo'y walang wikang purong-puro, nag-iisa. Itong wikang Pilipino, may sariling katangian. Hindi dapat na baguhin, bagkus dapat alagaan. Revisyon ng alpabeto nitong taong 2001. Matapos ang 11 taon, di nagamit, pinigilan. Huwag basahin natin wika, yan ang siyang panawagan. Huwag batayin ang salita at huwag na huwag ding papalitan. Kung mayroong English campaign sa lahat ng paaralan, dapat na may programa rin para sa wika. Kaya nga may buwan ng wika at programang katulad nito ay upang masuportahan itong wikang Ngunit Pilipino. ito ay di sapat, kulang na kulang pa ito. Ang kailangan ay mahusay na programa ng gobyerno. Dapat may basura rin itong EO210 na siyang pumapatay ngayon sa ating wikang Pilipino. Nilagdaan ng Pangulo itong EO210 bilang tugon sa hamon ng pagbabago nitong mundo. Kailangang pag-usayin ang paggamit ng wikang Ingles. Di naman tuluyang wika natin inaalis. Pagkat ang wikang Ingles ay wikang universal, pangunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Kapag ang Pinoy ay nag-abroad at mahusay na mag-Ingles, tiyak na siya ay may trabaho at ang pag-asenso ay mabilis. O aliping caregiver na tagahugas ng puwet? Ito ba ang gantimpala sa pangarap na malupit? Pilipilis sinasanay na agad ay i-export sa cancer ng kahirapan. Ang siyang natatanging gamot? Kolonyal na edukasyon na ang pundasyon na yung Ingles? Ang ugat ng pagdurusan malaon ng pagtitiis? Kung ang nais ay paglayat, ganap na pag-unlad natin. Itong wikang Pilipino ang siyang dapat paunlad. Makitid na pag-iisip, bangungot na panaginip. Ang dahilan kung bakit ang bansa natin ay nagigipit. Habang Koreano kapon ay nagnanais na mag-Ingles, heto naman ang katulad mong nais kitong Wala akong sinasabing ang Ingles ay dapat alisin, kundi wikang Pilipino ang siyang dapat bigyang Itong wikang Pilipino, di magagamit sa call center. Sa interview, babagsak ka kung alam mo lang ay Huwag ka nang maguleyo kung call center agent lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang mapanahon. Sigawan man o murahin, ang mahalaga ay may pera. Kesa naman may prinsipyo, ngunit gutom man sigmura. Aking muling puputulin, dumalayo ang usapan. Paksa nating sinimulan ang siyang dapat pagtalunan. Linawan ang sasabihin, huwag iwanan ang usapin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang pipiliin? Sa pagkakataong ito, kayo'y aking pagbibigyan. Huling tindig, huling hirit ng katwiran ay bitawan. At ang madlang nakikinig, muli aking kahilingan. Gising ang dimatulog sa ritmo ng palakpakan. Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat na respeto at dapat na pag-ingatan. Bawat lahi may kultura, may sariling kakayahan. Hindi dapat talikuran, hindi dapat talikdan. Purong wika ay salamin ng puro ding pagkatao. Dalisay na pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Wika natin ay ingatan, payabungin, paunlarin sa pagpanday ng lipunan may paglayang Ang wika ay dinamiko, umuunlad, nagbabago. Kagaya rin ng pagunlad nitong wikang Pilipino. May hiniram sa Kastila, may salitang katutubo, may hiniram sa mga Injik, sa Hindu at sa Arabo.
Kung kaya't ang wikang halo ay wika ng pagkatuto, isang hakbang patungo sa hinahangad na asenso. Kapag ka ang wika ay puro, ito'y tiyak na mamamatay. Ngunit kapag ka may halo, ito'y may pagyabong na talisa. Matapos na mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na upang silang dalawa ngayon ay husgahan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Totoong ang wikang Ingles ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay paag-aralan. Mahalaga sa pag-unlad ng lipunan at ng bayan. Katotohanan kailan may di mapasubalian. Ngunit kung mayroong wikang hindi dapat kalimutan, walang iba kundi itong wika na ating kinagisnan. Higit sa alinmang wika ng kung sino mang dayuhan, ang wikang Pilipino ang siyang dapat pahalagahan. At sapagkat itong wika ay umuunlad, nagbabago, hindi maaring laging manatili itong puro. Kung nagkakaintindihan kahit wika ay halo-halo, ituturing natin itong pagyabong na positibo. Ang dapat lamang iwasan sa formal na talakayan ay ang halo-halong wikang ginagamit ng palitan. Kung Ingles ang katanungan, Ingles din ang kasagutan. Kung Pilipino ang usapan, Taglish dapat ay iwasan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Palagay ko'y nasagot na itong ating katanungan. Kahilingan namin ngayon, kami tatlo ay palakpakan.